that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. Verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Verse 5, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Bless the reading of His Word. Kung kayo po kaya ay meron kayong encounter sa ating Panginoong Jesus, ano kayang iyong pwedeng sabihin? Like for example, dumaan si Jesus, lumalakad ka, at dumaan ang ating Panginoong Jesus, alam mong siya yon, ano kayang una mong tatanungin? Na ikaw mismo, with your own eyes, nakita mo ang Panginoon. Ang topic natin po ngayong gabi is about how to know the will of the Lord. The will of God. So, dito kasi kay Apostol Pablo, ang una niyang tinanong is, Lord, ano yung sabi niya? What you have me to do. Ang tanong niya is, Lord, ano ba ang gagawin ko? Pero una, kung titingnan po natin, ang question is, we need to be sure that who really is Jesus. Nakon? Hindi mo siya pwedeng tanungin na kung anong ipapagawa sa'yo kung hindi mo siya kilala kung sino talaga siya. Nakon? Kasi yung nangyari kay Apostol Paul, nung panangyari noon, kung titingnan natin yung istorya ni Paul, siya ay tagapag-usig siya ng mga Kristiyano ng unang kapanahonan. Lahat ng mga babae, lahat ng lalaking mga Kristiyano ay pinapatay. Imagine, kahit po yung si Stephen, siya po yung isa na pumirma para patayin si Stephen ng stone. Si Paul kasama ho doon. At kung titingnan mo, ang Panginoon pag tinawag ka, kahit anong sama mo, nakon, kahit mamatay tao ka pa, kahit ikaw pa isang ano yung mga hostess, ano yan? Prostitute, ikaw na yung pinakamasamang babae sa balat ng lupa, pero kung may layunin ang Panginoon sa iyo, may gagawin ang Panginoon sa iyo, magre-reveal ang Panginoon sa iyo. Nakon? Sino bang sasabihin natin na, Pastora, hindi naman siguro ako ganun. Parang naalala ko si Pastor Lino palagi. Sabi niya, pag nagpipreach siya, sabi niya, hindi wala akong masyadong testimony kasi hindi ako katulad ng ilan na hindi ako naging mamatay. Mabait siyang tao, no? Yun ang nasabi ko nga kay Pastor Lino. Ganun daw siya, mabait. Wala siya masyadong testimony, ano? Hindi katalad din mga iba na mamamatay tao, yung galing sa bilangguan, o yung ganitong mga adik, o isang dating masamang babae. At least mayroon siyang testimony na may ihayag sa tao. At living testimony siya. Sabi niya, hindi daw siya wala daw siya, good boy siya eh. Pero dito po, kung titignan natin, walang pinipili ang Diyos. Sa pagtawag niya dito, sa umpisahan, si Apostol Paul, nung kanyang unang na-meet si Jesus Christ, sino ka ba, Panginoon? Diba? Kung titingnan mo yung story, kung babasahin niyo po yan, hindi lamang si Apostol Pablo ang nakarinig noon. Saul pang pangalan yun eh. Kundi yung mga taong nakapaikot ay narinig ang boses na yon, and yet wala silang nakikita kung saan yung boses na yon. Basta mayroong boses na nagsasabi, kung titingnan natin yung sinasabi doon,
Sabi dito, yung unahan mo na, Sister... Sabi, suddenly a light shone around him, verse 3, from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Pero sinabi na niya ditong Lord, alam niya yung Panginoon siya. No? Who are you, Lord? Sabi niya dito, Who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Imagine, ang pinipersecute niya ay mga Kristiyano, and yet sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi mo sila pinipersecute, kundi ako ang pinipersecute mo. Naintindihan nyo? Pag ikaw pala ay naglilingkod sa Panginoon, pag may mga taong nagpe-persecute sa'yo, hindi ang kinikalaban na ikaw, kundi ang kinakalaban nila ay ang Diyos. Dahil naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, if God is for you, who can be against you? Dahil hindi pwede kang lalabanan kasi pag nilabanan ka at matuwid ka, naglilingkod ka sa Panginoon at sinisiraan ka o ginagawan ka ng mga bagay na pinipersecute ka, hindi ikaw ang kalaban niya ay ang Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Nakon? Amen? Wala tayong dapat ikatakot kasi kung alam natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya dito, talagang sabi ng Panginoon, tama na itong si Apostol Pablo na to, gagamitin ko rin ito dahil may layunin din ako sa taong ito. Alam mo, kaya nga si Apostol Pablo, ganun din brave enough siya na mag-serve siya sa Panginoon kahit nabilanggo siya. Kung titingnan niyo po yung buhay ni Apostol Pablo, dahil sa dati siyang mamamatay tao, siya din ay dumating na siya ay na-persecute. Pero dahil sa karanasan niya, siya ay naging matibay, kahit sa bilangguan siya, nagsusulat pa rin siya ng pangpalakas sa mga Kristiyano. Yung epistle, di ba? Ephesians, Galatians. Sulat ho na po sa Pablo yan habang nasa bilangguan siya. Kung titingnan mo, palaban ang taong ito dahil ganon din siya palaban nung una na wala pa kay Kristo. Noong kay Kristo nga, naging palaban siya, how much more na kay Kristo ka pa? Amen? Minsan may mga karanasan sa buhay natin na minsan nakakaranas tayo ng hirap, di ba? Nakakaranas tayo ng persecution nung tayo pa sa Pilipinas, ina-abuse tayo ng asawa, o ina-ganito. Pero yun pala, may dakilang layunin ng Panginoon sa ganoon mga pagkakataon. Amen? Yung kahirapan natin ay hindi ito pwede nating ibaliwala. Dahil yun pala yung mga daan na para igagay tayo ng Panginoon. Kaya dito po, ang unang question is, Panginoon, sino ka ba sa buhay ko? Last time, di ba, yung last na message ko noong Saturday, yung intimacy natin kay Lord, na kailangan kilalanin muna natin kung sino sa ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Dahil kung kilala po natin ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, and then we can ask Him, Lord, ano ba ang gagawin ko? Yun po ang pangalawang question ni Apostol Pablo. Lord, ano ba ang gagawin ko? Bakit kinedaltan mo ako? Ang testimony po ng conversion ng tatay ko po is just like same as Paul. Siya po ay bad boy. Siya po ay bad boy, gwapong tao, binata noong sa Luok, Romblon. Nagkataon po na naghawak po siya sa asyenda ng kanyang pinsan na 150 people. May hasyenda po sila ng sugar plantation. Siya ho yung namamahala. Ang conversion ng tatay ko ay walang nag-share sa kanya. Kundi, kinidlatan din siya. Yung parang Apostol Pablo ho, yung ang conversion ng tatay ko. On the road na release ng train na hindi siya naniwala, parang 80 years ang tatay ko noon, hindi siya naniwala sa Diyos. Hanggang dumating po ang point na nasarili siya ng train dahil yung mga tubo, di ba, yung gano'n na dumadaan. Tapos hanggang dumating ang point na nakidlatan din ho yung tatay ko, yun ho yung experience niya noon. Hanggang nung nasa release ng train, doon siya nadapa
nakidlatan siya, wala siyang strength. Tapos sabi niya, Lord, tumingala siya sa langit. Kung mayroon talagang Diyos sa langit,